Ang sasabihin ko po sa kanila ay ito, bukas ka na magbago. Bukas na. No? At alam nyo, nangiti po yung teacher na demonyo at naisip niya, mahusay nga itong matabang maliit na ito. No? Hindi po natin hawak ang ating panahon. Kapag tayo ay sabi nga po, pag tayo pumikit sa gabi, hindi natin alam kung bukas tayo ay babangon pa. No? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di nyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na paparusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon po ay maraming naka-t-shirt ng debosyon at misyon. Amen? O, purihin natin ang Panginoon. Iyan po ay preview pa lang para po sa ating shrining na yan na po ang ating isusuot. Pero ngayon ay nakasuot na sa inyo para po sa picture taking mamaya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, meron hong isang guro na nagsabi sa kanyang mga estudyante na siya ay pupunta lang sa faculty room. At ang sabi po niya doon sa mga estudyante niya ay mag-behave. Babalik siya agad-agad. Mag-behave. Kaya lang ho ganito. Lumipas po yung 10 minutes, hindi ho dumarating yung teacher. Yung 10 minutes naging 20 minutes, hindi pa rin dumarating yung teacher. Dumating po ang 30 minutes, naging 40 minutes, hindi pa rin dumarating yung teacher. Nang dumating na po yung teacher, doon sa classroom, hulaan niyo po kung ano ang nakita niya. No. Yung mga bata ay nagkakagulo na, nagdadaldalan na, at kung ano-ano na ang ginagawa. Mga kapatid, kaya ko po ito sinabi, ay sa ganong larawan, maaari nating isipin yung sinabi sa ating ebanghelyo ngayon. Sa ating ebanghelyo, ganito po, may dalawang uri ng alipin. Isang matapat na alipin at isang masamang alipin. At ngayon, tingnan po natin kung ano yung katangian ng
ng tapat na alipin at ng masamang alipin. At dalawang katangian ang makikita po natin. Una, umaasa ang tapat na alipin na darating ang kanyang Panginoon. Amen? No? Kaya po siya nagsisikap na maging tapat kasi alam niya na darating ang Panginoon. Ngayon, kung wala sa kanya yung pananalig o paniniwala na darating ang Panginoon, baliwala po yung ang Panginoon, pero matatagalan pa. Amen? No, matatagalan pa. At dahil matatagalan pa, binaliwala muna niya ang utos ng kanyang Panginoon. Kaya, sino ang Panginoon muna habang wala yung kanyang Panginoon? Siya muna ang Panginoon. Siya muna ang bossing. No? Amen? O, punin natin ang Panginoon. Kaya yun po yung unang katangian. Yung unang katangian ay yung tapat na alipin, umaasa siyang darating ang Panginoon. Yung masamang alipin, ang iniisip niya, darating ang Panginoon, pero magtatagal pa. Kaya siya na muna ang masusunod. Pangalawang katangian na ito, yung tapat na alipin ay matyaga. No? Yung tapat na alipin ay matyaga. Hindi mahalaga sa kanya kung darating ang Panginoon ng malapit na o matagal pa. Ang mahalaga sa kanya, darating ang Panginoon. Kaya siya po ay nagtsatsaga sa kanyang ginagawa. Pagtsatsaga. Ngayon, ano yung masamang alipin? Yung masamang alipin ay ganito. Nakita po niya na nung matagal bago dumating, kaya pinabayaan na po niya ang kanyang mga obligasyon. Sa katunayan, ganito ang ginawa niya. Hindi lang niya pinabayaan yung kanyang obligasyon, minaltrato pa niya yung kanyang kapwa alipin. Meron siyang binugbog, nakipag-inuman siya, nakipagkainan siya sa mga lasenggo. Yun po ang nangyari po sa kanila. Amen? Amen? Oo, amen. Kaya ngayon ganito. Ito po, no? Kaya in summary, yung tapat na alipin, umaasa siya na darating. Yung tapat, hindi tapat, yung masamang alipin, umaasa siya pero magtatagal. Pangalawa, yung tapat na alipin ay matyaga. Yung masamang alipin ay binaliwala na niya ang kanyang obligasyon. Ngayon, ito po ang akin pong nais bigyan ng punto. Ganito po. Ano yung gantimpala? Ano yung gantimpala? Maisip natin gantimpala ng pagiging tapat, mapupunta tayo sa langit. O ang gantimpala po ay bibigyan tayo ng masigit na pagpapala ng Diyos o tutugunin yung ating panalangin. Pero hindi po yun. Tingnan nyo, pakinggan nyo po yung gantimpala sa Kanya. Ready na po ba kayo? Ready na? Okay. Ito po ang gantimpala. Ang sabi ng Panginoon. Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Iyon po yung sinabi. Pagpapalain. Ano yung pagpapala? Ito po. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ang pagpapala ay mas sigit na paglilingkod ang ipagkakaloob sa Kanya. Amen? Punin po natin ang Panginoon. Siguro ito ay maganda na makita po. Bakit to? Kasi ang pagpapala pala ay yung bigyan kang pagkakataon na maglingkod sa iyong kapwa. No, kasi alam nyo, ngayon po marami po ang nagpapile para maging kandidato. No, ilan po yung nagmisa na kami para po maging kandidato. Baka yung katabi nyo, kandidato ng kagawad. No? Kasi meron po yan. No? Meron po mga taong aktibo sa simbahan na ngayon po ay naging kandidato sa pagiging kagawad. Meron po naging kapitan. No? Pero ano po ang kailangan palang katangian ng naglilingkod sa Panginoon? Una, yung pananalig. Tayo
ay nananalig sa Panginoon. At ano ang ibig sabihin? Tayo po ay accountable sa Diyos. No, hindi po tayo accountable sa isa't isa. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, accountable tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo mananagot. Hindi sa ating kapwa, kundi sa Diyos. Kaya tayo ay dapat maging tapat. Kasi nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Amen? No. Tapos, pangalawa ay ito, kailangan tayo po ay maging matyaga. Kailangan tayo maging matyaga. Bakit to? Kasi po, mahirap pong maglingkod. Alam niyo kung bakit mahirap maglingkod? Kasi po yung pinaglilingkuran natin, makukulit. Totoo po yan. No, meron tayong mga kasama, makulit. Meron tayong mga kasama, parang dead ma lang sa ginagawa natin. Meron tayong mga kasama, kahit anong pilit natin, walang ginagawa. Mahirap po maglingkod. Kaya kailangan ay maging matyaga. Amen? Papurihin natin ang Panginoon. Meron pa akong kwento bilang pagtatapos. Meron pong 3 demonyo na bagong graduate po sa kurso ng pagiging demonyo. No. Opo, meron din ng kurso yun sa pagiging demonyo. At ngayon po yung demonyo, ang suot po niya ay kulay black. Ngayon ganito po, ganito. Ngayon po, yung guro po nila, tinanong, tapos na yung pag-aaral nila, tinanong po nung guro kung ano ang magiging strategy nila, ano ang magiging plano nila sa kanilang pag-akit sa mga tao para malaglag sa tukso. Sumagot yung isa. Ang sagot po ng isa ay ganito, Sir demonyo, sasabihin ko po sa kanila, sa tao na walang Diyos. Yun ang sasabihin ko sa kanila, walang Diyos. Kaya gumawa na, kahit ano gawin nila, malaya sila kasi walang Diyos. Ang sabi ng demonyo, say ganito, walang maniniwala sa iyo. X yung style mo. Siyempre, paano hindi sila maniniwala sa Diyos? Ang dami ginagawa ng Diyos para sa kanila. Kaya X yan. Wala, hindi effective yan. Sasabihin mo, walang Diyos. De, yung pangalawa, sumagot, Sir demonyo, ako po, meron po akong alam. Ang sasabihin ko po, walang impyerno. Kaya gumawa na sila ng kung ano-ano dahil wala namang parusa. Ang sabi naman ng demonyong guro, nako, X din yung plano mo. Pag sinabi mong walang impyerno, yung ibang tao, sa buhay nila, impyerno na nararanasan nila. Hindi pa ay sasabihin mo walang impyerno. Kaya sabi niya, hindi. Ngayon, sumagot na po yung pangatlo. Yung pangatlo pong demonyo maliit na mataba. Basta maliit na mataba, mahusay yan. Ngayon, ang sabi po nung demonyong huli ay ito, Sir demonyo, ang sasabihin ko po sa kanila ay ito, bukas ka na magbago. Bukas na. No? At alam nyo, nangiti po yung teacher na demonyo at naisip niya, mahusay nga itong matabang maliit na ito. No. Bakit to? Kasi alam nyo, yun po yung madalas na ating kinahuhulugan. Bukas na lang. Kailan ka mag-aaral? Bukas na lang. No? Kailan ka magda-diet? Bukas na lang. No? Kailan kayo mag-exercise? Bukas na lang. No? Kailan ka magseseryoso sa buhay? Bukas na lang. Kailan ka maliligo? Bukas na lang. No? At ang isip po natin kasi ganito, parang malayo pa, matagal pa. Kaya meron pa tayong kung tayo man ay mag-enjoy ngayon, kung tayo man ay mag-relax ngayon, meron pang panahon para tayo makabawi. Pero alam nyo, mga kapatid na ito, hindi po natin hawak ang ating panahon. Kapag tayo ay sabi nga po, pag tayo pumukit sa gabi, hindi natin alam
kung bukas tayo ay babangon pa. No? Kaya nga, mga kapatid, tayo ay umasa tayo. Tayo ay umasa sa Diyos. Darating ang Diyos, umasa tayo. At pangalawa, maging matyaga. Amen? Palapakan natin ang Panginoon.